Matapos talunin ni Lino ang itim na babayla na si Septis, na isa ring druid ng Indonesia, ay dinala niya na si Narini at Ron sa may gilid ng Citadel Building. Naabutan niyang patuloy pa rin ang labanan sa bahaging iyon. Ting-ting, pasuyo muna ako sa dalawang ito. Kailangan mo silang gamutin agad. Pinaupo ni Lino ang dalawang tikbalang sa lupa, tapos nilapitan ni Ting-ting. Sabi ni Ting-ting, "Kuya Lino, kakailanganin ko ang enerhiya mo. Mga elemental ang mga ito. Mauubos lahat ang enerhiyang meron ako sa katawan kung ako lang gagamot rito." "Oo, Ting-ting, alam ko." Inilapat ni Lino ang kanyang dalawang kamay sa balikat ni Ting-ting at nagpasa ng enerhiya. Makikita naman ang pagdaloy ng puting enerhiya mula sa mga kamay ni Lino patungo kay Ting-ting. Tila isang bateryang na full charge naman ang pakiramdam ni Ting-ting. Sa kanya inilapat ang kanyang magkabilang kamay kina Rene at Ron. Ilang saglit pa ay biglang napatayo ang dalawa. Nagtatalon ang mga iyon. "Grabe yun, Ting-ting. Hindi mo lang ginamot ang pinsala namin. Kinargahan mo pa kami ng mataas na enerhiya. Maraming salamat." "Wala yun. Tulay lang din naman ako eh. Kay Kuya Lino galing lahat ng yun." "Salamat, kaibigang Lino." "Oo, sige. Balik na tayo sa dating plano. Sige na, Clea. Magpunta ka na sa kakahuyan at gumawa ng portal. Kailangan nang makauwi ng pamilya ko. Doon mo na muna itagos sa San Sebastian ang portal. Naghihintay sa kanila roon si Lolo Ino." "Okay, Lino." Sagot pa ni Clea at agad nang nawala. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi ni Lino, "Ron, Rene, dalhin niyo na ang pamilya ko sa portal. Kailangan na nila makaalis rito." Lumapit si Lino sa kanyang pamilya. "Nay, Tay, kailangan nyo na makaalis rito ha." "Paano ka, anak?" "Nay, mahaba pa ang labanan na ito. Muli lang kakalat ang mga infected kung hindi ko ito tatapusin rito. Sige na po, hintayin nyo na lang ako sa San Sebastian dahil doon kami tutuloy pagkatapos rito." Sabi naman ni Mang Rolly, "Anak, mag-iingat ka ha. Proud ako sa ginagawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan." "Salamat, Tay." Sagot naman ni Lino, tapos tinanguan na sina Rene at Ron. Isinakay na ng dalawa sina Aling Sally at Mang Roland sa likuran at agad nang tumakbo. Pagkabalik ay isinunod naman na isinakay sina Jenjen at Buboy. Tapos sina Leandra at Julie. Noong lingunin ni Lino si Mariposa, ay nakatayo na iyon. "Mariposa, ayos ka na?" "Oo, Lino." "Mama, akala ko magiging zombie ka na. Kumikisay ka na kasi kanina." Wika pa ni Gabriel. Sabi naman ni Lino, "Sige na, sumakay na kayo kina Rene at Ron para makatawid na kayo patungo ng San Sebastian." Sabi naman ni Mariposa, "Pero Lino, matutulungan ka namin sa laban rito." "Oo, alam ko, Mariposa. Pero mas priority ko ang kaligtasan nyo, lalo na si Gabriel. Kahit pag gaano kalakas ang kapangyarihan na meron si Gabriel, ay bata pa rin siya. Maraming paraan sa labanan para lansihin ang makapangyarihang kalaban. Kaya hindi ko itataya ang kaligtasan ng anak ko dahil lang sa malaki ang tiwala natin sa kapangyarihan niya. Lamang ang may mahabang karanasan at tuso sa laban kumpara sa may malakas na kapangyarihan lang. At bilang magulang, hindi ko itataya ang kaligtasan niya. Pero hindi rin ibig sabihin na binabaliwala ko na ang kakayahan niyong dalawa. May ipapagawa akong trabaho sa inyo. Alam ng mga aswang na narito ako at abala sa pakikipaglaban rito. Kaya hindi malayong maghasik rin sila ng lagim sa iba't ibang mga lugar. Depensahan niyo ang San Sebastian. Pero doon na kayo sa teritoryo natin, sa bahay nila Mang Doming. Kakasya kayo lahat doon dahil malaki naman iyon. Lumaban kayo sa mga sasalakay ng mga aswang mula sa loob gamit ang kapangyarihan.
At huwag kayong lalantad sa labas. Malinaw ba yun, Mariposa at Gabriel? Opo, Papa. Sige na, sumama na kayo kina Rene at Ron. Dadalhin na nila kayo sa portal. Wika pa ni Lino. Agad namang yumakap si Gabriel sa kanyang ama. Si Mariposa naman ay hindi na rin napigilan ang sarili at yumakap na rin kay Lino. Kaya binulungan iyon ni Lino. Mariposa, ingatan mo ang anak natin. Mahal ko kayo pareho. Naluha naman si Mariposa sa narinig. Noong kumala sa pagkakayakap, ay tinanguan na ni Lino si Rene at Ron. Rene, si Maribit at Dodong ba naroon na? Oo, Lino, nakatawid na rin sa portal. Okay, sige, dalhin nyo na rin sina Mariposa at Gabriel. Papa, uuwi ka sa atin ha? Hihintayin ka namin ni Mama. Isama mo rin sa pag-uwi mo si Mami Rosalia. Umiiyak na wika pa ni Gabriel. Oo anak, pangako yan. Pumikit na si Gabriel at kumapit ng mahigpit sa leeg ni Rene. Pagkarating sa portal ay itinuloy na ni Rene ang pagpasok roon na dala si Gabriel. Maging si Ron ay ganun din. Doon na nila ibinaba sina Mariposa at Gabriel sa mismong tapat ng bahay ni Lolo Ino. Tapos bumalik na rin uli sa portal. Sabi ni Rene, Clea, ayos na. Isara mo na ang portal para walang makalusot na infected patungo ng San Sebastian. Tumango si Clea at sa isang kumpas ay sumara na ang portal. Agad na rin sila bumalik sa kinaroroonan ni Lino. Si Lino naman ay ginamit ang kakayahan ng kyanite at kidlat upang lipulin ang lahat ng mga infected na nakapaligid sa kanila. Noong yakapin kasi siya ni Mariposa, ay sinamantalan na rin ni Ermitanyo ang lumipat papabalik kay Lino. Tingting, isama mo si Rafael at Richard sa likuran. Hanapin niyo si Ringo. Gamutin mo na rin siya. Tapos, itawid mo na Clea sa portal. Papabalik na San Sebastian. Kayo rin Rene at Ron. Tumawid na muna kayo ng San Sebastian. Magpahinga muna kayo roon. Tatawagin ko na lang kayo uli kapag kailangan ko na ng tulong nyo. Okay, sige Lino. Naglakad na nga papalayo sina Tingting at Rafael na sinundan naman ng iba. May ilang mga infected pa silang nakakasalubong pero hindi nakagaya noong una na bulto-bulto talaga ang dami. Hanggang sa makarating sila sa isang warehouse. Naroon nakahandusay si Ringo. Nilapitan iyon ni Tingting at hinawakan sa sentido. Ilang saglit pa ay bigla na iyong bumangon at tila naghahanap ng kalaban. Sabi naman ni Rene, Uy, Ringo, kumalma ka. Wala nang kalaban rito. Tara, uuwi na daw muna tayo ng San Sebastian. Tatawagin na lang tayo ni Lino kapag kailangan na tayo uli. Tumango naman ang kapre at sumunod na sila noong makita si Clea na naglalakad papunta sa may kakahuyan sa unahan. Sabi naman ni Rafael, Ayos na siguro sila dyan. Tara, balik na tayo kay Lino. Pagkabalik nila ay nakatayo na lang ang lahat sa may harapan ng Citadel Building. Sabi ni Rafael, Ano na susunod nating gagawin, Lino? Sabi naman ni Lino, Aatras muna tayo, Rafael. Walong oras na tayo lumalaban. Pare-pareho na tayong gutom, uhaw at pagod. Richard, isama mo si Venus. Dalhin niyo ang mga Okami at sinamang Magno at Rigor sa kanang bahagi ng kakahuyan. May mga baon pa naman kayong pagkain, di ba? Pagkasyahin niyo na lang muna. Tapos, mag-establish kayo ng perimeter doon para malalaman niyo kung may sasalakay papunta sa inyo. Ang iba naman ay sa akin sumama. Sa kaliwang bahagi tayo pupwesto. Kakain at magpapahinga muna tayo. Mukhang wala namang balak sumugod sa atin ang mga natitirang kalaban. Hinihintay na lang nila na tayo ang pumasok sa loob ng mansyon. Dahil malamang naroon ang mga patibong nila. Habang nagsasalita si Lino ay nagsalita naman si Rafael. Lino, nag-text si Benny. Clear na rin daw sila roon.
Nasa unahan lang din naka-standby. Pupunta raw ba sila rito o doon na lang muna sila? Sabi naman ni Lino, sige, doon na lang muna sila para may additional tayong mata sa malayo. Tapos bigla namang lumapit ang 3 Dragon Corps agent na pumanig na kina Lino. Sir Rafael, hindi namin mapasok ang mansyon. Nakaset ang mga electric gates nila. Mataas na voltahe ang kanilang inilagay para hindi basta-basta mapapasok. Pero yung mga machine gun sa itaas ay kusa nang huminto sa pagbaril. Hayaan nyo na. Mamaya na natin iisipin ang maaari nating gawin kapag papasukin na natin ang mansyon. Besides, hindi naman problema kay Lino ang electrical fences nila dahil kayang-kaya hawakan na yun ni Lino nang hindi siya nakukuryente. Talaga sir? Ang astig naman noon. Sagot naman ni Roy na siyang anak ni Dr. Rosa Landumon. Nagsalita si Lino. Tara na sa kakahuyan at na makapagpahinga na. Dingding at Mancio, kayo na ang bahala sa pagkain natin. Roy, Rolly at Rio, makikisuyo ako. Tulungan niyo sila sa paghahanda ng mga pagkain. Okay po. Sabi naman ni Tingting. Kuya Lino, bakit madilim pa rin ang paligid? Diba, umaga na ngayon? Pasado 8:00 na nga oh. Oo. Gawa yan noong druid na si Septis. Kulas, pasuyo naman ako. Mukhang may magagawa ka dyan para lumiwanag. Itim na usok at ulap lang naman ang ginamit dyan. Sabi naman ni Kulas. Sige, susubukan ko. Itinaas ni Kulas ang kanyang 2 kamay. Pumikit habang umuusal ng orasyon. Nagsimulang umikot ang malakas na hangin hanggang sa nakabuo ng isang malaking ipo-ipo na unti-unting humihigop sa mga ulap sa ibabaw. Nagsimula na ring lumiwanag ang itaas dahil nawawala na ang itim na ulap hanggang sa tuluyan na nga lumiwanag ang paligid. Ayun, nakakita rin ang liwanag. Wika pa ni Rafael. Maging ang ibang mga kasamahan ay natuwa sa pagliwanag ng paligid. Naglakad na nga sila patungo sa dulong bahagi ng syudad kung saan may makapal na kakahuyan at doon nagsipwesto ng pagpapahinga habang hinihintay na makapaghanda ng pagkain sina Tingting at Mancio. Samantala, sa bahagi naman ng San Sebastian, ay agad nagsaing si Aling Sally ng maraming kanin. Sabi naman ni Lolo Ino, maiwan ko muna kayo rito ha. Pupunta lang ako kina Alfred at makikisuyo ako na ibili tayo ng karneng pang-ulam. Siguradong matagal kayong hindi nakakain ng matinong pagkain. Opo tay, tama ka. Madalas, tinapay at biskwit lang ang binibigay sa amin. Patago pa. Isa kasi sa agent ng mga Dragon Corps ay mabait. Hindi na siya sumasang-ayon sa ginagawa ng pamunuan ng Biniktikan City. Kaya siya ang nagbibigay sa amin ng makakain. Kasama na sila ngayon ni Nalino na lumalaban roon. Ganun ba? Sige, aalis na ako para siguradong masarap ang ulam nyo ngayong tanghalian. Pagtiyagaan nyo na lang muna yung mga dilata dyan. Bawi na lang kayo sa tanghalian. Wika pa ni Lolo Ino at agad nang umalis upang magpunta kina Mang Doming. Pagkarating sa kabilang bahay ay sinabi ni Mang Doming, "Oh, Kuya Ino, napasyal kayo." "Doming, magandang balita. Naitakas na ni Lino ang mga bihag. Nariyan na sila ngayon sa bahay ko. Mamayang gabi ay dito ko sila papatulugin ha. Mabuti rito at marami ang kwarto. Alfred, makikisuyo naman ako sa iyo na ibili kami ng maiuulam sa palengke. Sobrang nangangayayat na silang lahat. Kaya papakainin ko ng maraming gulay at karne. Ibili mo ako ng 6 na kilo na karneng baboy. Halo ha, laman na may taba. Magluluto kasi ako ng sinigang, inihaw at adobo. Bumili ka na rin ng maraming gulay na pansahog sa sinigang, pati na yung powder na pampaasim. Tapos,
2 sakong bigas na rin. Isa para rito sa inyo at ang isa naman ay para sa bahay. Tsaka hotdog, saging at mansanas. Samahan mo na rin ang isang box na tsokolate. Yung Cloud9 ba yun? Para kay Gabriel. Panay pa rin kasi ang hikbi. Dapat daw kasi ay hindi niya iniwan roon si Lino at tinulungan niya sa laban. Kaso ayaw raw ni Lino. Pinauwi na siya rito. Oh, heto ang pera, Alfred. Okay po, Lolo Ino. Ako nang bahala rito. Wika pa ni Alfred at agad nang umalis. Sakay ng tricycle na binili rin ni Lino para sa kanila. Sabi naman ni Mang Doming, Kuya Ino, tama ang ginawa ni Lino na pinauna na sila rito. Kahit naman may kapangyarihan din ang batang si Gabriel, bata pa rin siya. Hindi pwedeng basta isabak sa ganoong malaking labanan. Baka mapaano pa siya roon. Lalo at sabi mo lahat sila nangangayayat dahil sa ilang linggong pagkakakulong ng walang maayos na pagkain. Oo nga, Doming. Sumasang-ayon rin ako sa desisyon ni Lino. Matapos magkausap ng 2 saglit ay umuwi na si Lolo Ino sa kanyang bahay. Naabutan niyang abala na sa pagkain ang lahat. Corned beef, sardinas at pritong itlog lang ang ulam nila. Hayaan nyo, mamayang tanghali ay sinigang na baboy na ang ulam nyo. Wow, parang excited na ako sa tanghalian ah. Wika naman ni Mang Roland. Matapos makakain ay kanya-kanya na silang ligo at nagpahinga na sa mga kwarto at mga upuan sa sala. Si Gabriel naman ay nasa labas, nakaupo sa lilim ng isang puno at umiiyak pa rin. Nilapitan naman iyon ni Mariposa at kinausap. Huwag ka na mag-alala anak, makakauwi ng ligtas si Papa mo. Kaya magpahinga ka na muna para pagdating ni Papa mo ay may lakas ka para salubungin siya. Hindi umiimik si Gabriel at patuloy lang na humihikbi. Samantala, sa bahagi naman ni Lino, makalipas ang mahigit 1 oras ay nakapagluto na ng pagkain sina Mancio at Tingting at agad nang nagbukas ng maraming dilata. Katabi ni Lino sa kanan niya si Rosalia habang kumakain at sa kaliwa naman ay si Roulette. So, anong balak mo Roulette after ng labanang ito? Back to Ghost uli. Anong pinagagawa mo kapag nagtatago ka? Baka naman, puro ka na namang kalokohan ha? Anong ibig sabihin niyang pagtatanong mo sa akin, Lino? Namimiss mo ba ako kapag matagal mo ako hindi nakikita? Hindi naman sa ganun, pero oo, namimiss ko ang presensya mo dahil malaki ang maitutulong ng talent mo para sugpuin ang kasamaan sa mundo. Kaso nag-aalala rin ako. Baka naman kasama ka na sa naghahatid ng lagim sa mundo na hindi ko nalalaman. Believe me, Lino, nasa daang matuwid na ako. Pero may connection pa rin ako sa mga underground operation ng mga sindikato. Pero hindi ako naroon para maghasik ng lagim. Nag-i-infiltrate ako para pagdating ng tamang panahon ay maaari ko kayong matulungan. Kagaya noong ginawa ko sa organisasyon ni Mayor Cerex at dito sa Dragon Corps. Kahit hindi nyo ako nakikita, ay nalalaman ko pa rin ang mga movements nyo dahil nasa loob ako, nakabante rin sa inyo. At kapag dumating ang oras na kailangan nyo ng tulong ko, ay doon ako lilitaw. Right, Miss Beautiful? Wika ni Roulette sabay tingin kay Rosalia. Matamis naman ang umiti si Rosalia. Sabi naman ni Lino, alam nyo, nahihiwagaan talaga ako sa inyong dalawa. Kakaiba ang tinginan nyo palagi. Tapos kapag nagkikita kayo, ay para kayong may relasyon na hindi ko alam. Sabi naman ni Roulette, don't worry Lino, you will know. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Pero in a more serious point, nagpapasalamat ako sa iyo Roulette. Marami kang naitutulong sa amin. Kahit pa para kang kabuti, biglang lilitaw at bigla na lang ding mawawala. Baka gusto mong sumama na lang sa amin sa mga misyon.
Not now, Lino, but maybe soon. Nakangiting wika ng dilag. Tumango na lang din si Lino at nagpatuloy sa pagkain. Matapos makakain ay kanya-kanya na silang hanap ng pwesto na mapagpapahingahan. Sabi naman ni Mancio, "Sige, kami na muna ni Tingting ang bahala magbantay. Mauna na kayong matulog." Natulog na nga muna ang mga mandirigma sa panig ng kabutihan na pinamumunuan ni Lino. Samantala, sa bahagi naman ng mga kalaban, nasa loob ng mansyon sa isang malawak na silid, sina Damian kasama ang mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, kabilang sina General Axel Braganza, grupo ng mga danag na may turok ng virus, si Mistress Trinity, ang kanyang best computer handler, si Mercurius, ang ikatlong druid ng Indonesia, tatlong magagandang dilag na mandurugo, si Yago na isang antingero at dating sundalo, pati na ang isang bangkilan, isang aswang na kayang magpalit ng anyo bilang isang totoong baboy, o di kaya tao pa rin pero ang ulo ay magiging kamukha ng sa baboy at magkakaroon ng matutulis na pangil na nakalabas sa bibig. Nagsalita si General Braganza, "Boss Damian, bakit hindi pa natin sila lusubin ngayon habang nagpapahinga sila?" Sumagot naman si Damian, "Nakamonitor sa atin si Augustus Mori. Gusto niya raw na makita ang magaganap na aksyon at gusto niya ng masaya at maaksyong labanan. Paano iyon magiging masaya kung aatake kayo sa mga taong puyat at buong magdamag na walang tulog? Magpahinga na muna kayong lahat dahil mamayang paglubog ng araw ay sisimulan na natin ang pagsalakay sa kanila. E paano kung makuha nila sa atin ang huling sample ng mutagen virus na meron tayo? Huwag kang mag-alala, Axel. Naka-fail-safe tayo. Kapag natalo tayo sa labanan rito, ay papaliparin natin ang isang missile kung saan naroon sa loob ang kahuli-hulihan nating mutagen virus. Diretso yung babagsak sa sentro ng Santa Barbara, kung saan napakaraming tao. Ang Santa Barbara ang may pinakamaraming populasyon na bayan sa buong lalawigan na ito. At kung doon sasabog ang mutagen virus, wala nang makakapigil sa pagkalat ng mga infected roon dahil narito lahat ng magagaling na nakikipaglaban at may natatanging kakayahan. Kaya tiyak pa rin ang panalo ng Black Triangle. Hindi man tayo magiging saksi sa panalong iyon, sigurado naman na hindi tayo makakalimutan ng sanlibutan na tayo ang nagbabagsak sa sangkatauhan. Sige na, magpahinga na kayo agad. Dahil mamayang gabi, ang gabing huhusga kung sino talaga ang malakas at may iwang buhay sa lugar na ito. Sige na, kilos na. Wika pa ni Damian, kaya agad nang nagsikilos ang mga tauhan at nagsipasok sa kanilang mga kwarto sa underground ng mansyon sa konseho ng Vinictican City. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Pasensya na po kung wala pang aksyon rito ha. Kailangan muna kasing magpahinga ng lahat dahil sa mga susunod na bahagi ay doon na magsisimula ang pinakamadugong labanan sa Vinictican City. Iyon na rin ang maituturing na huling sagupaan upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Huwag po kayong bibitaw ha. At para may ideya kayo sa mga maglalaban-laban sa susunod na bahagi, ay babanggitin ko na rin ang ilan rito. Si Roulette versus Mistress Trinity na isang computer expert at hacker din. Tapos si Kulas ay lalabanan si Mercurius, ang ikatlo sa tatlong druid ng Indonesia. Ang mga okami naman ay haharapin ang pinakamababangis na uri ng vampira na nasa Pilipinas, ang mga danag na may turok ng virus sa katawan. Yan muna po ha ang partial match na aabangan nyo sa susunod. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila ay dadaan sa tulay ng buhay at kamatayan.
At ang palaging matitirang tanong, sino ang uuwing buhay o masasawi sa labanan sa Vinictican City? Pakiramdam ko ay maging ako ay kinikilig sa sobrang bangis ng mga magiging laban sa susunod na bahagi. Ang kinaganda rito dahil patas na ang laban. Wala nang inaalala ang grupo ni Lino dahil nailigtas na nila ang mga bihag na kapamilya niya. Kaya ayun, magsama-sama tayong muli sa mga kasunod nitong bahagi. Bago ko nga pala tapusin ang videong ito, ay meron lang ako uli ihihingi ng tulong sa inyo. Meron po tayong love story channel at love story page sa Facebook. Yung sa YouTube ay Diary of Jane Stories ang pangalan. Pure love story po iyon ha. Walang halong bastos dahil hindi naman iyon SPG. Pure love story lang talaga. At walang malaswang detalye. Nasa inyo po kung gusto nyong dalawin at pakinggan. Depende na lang sa konsensya nyo. Alam nyo naman na pinagbibigyan ko talaga ang kahilingan nyo na sunod-sunod na mag-upload ng Aswang Killer. At nagawa ko nga iyon noong mga nakaraang linggo. Pero ito talaga ang ihihingi ko ng tulong sa inyo. Ang mag-like and follow sa ating love story page sa Facebook. Ang pangalan ng page ay Miss Fujiko Stories. Nag-a-upload rin ako ng love story roon. Ibang kwento ang ina-upload sa Facebook, iba rin ang naroon sa YouTube. Kaya talagang marami ang maaaring mapakinggan. At uulitin ko po ang madalas kong sabihin. Yung pag-like and follow lang talaga ang inihihingi ko ng tulong. Nasa inyo na po kung pakikinggan nyo ang mga kwento o hindi. Ang mahalaga lang sa akin ay naka-like and follow kayo. Yun lang po. Sana ako naman ang pagbigyan nyo this time. Salamat po ha sa mga tagapakinig natin dito na may busilak na puso at handang tumulong sa aking panawagan. Uulitin ko lang po, Diary of Jane sa YouTube at Miss Fujiko Stories sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.